susunod na bahagi ng ating pulong, um, maging mahusay sa ministeryo. So, para sa unang pag-usap, tawagan natin si Sister Escobar and Sister Moki. Hi, magandang umaga po. Ako po si Ana. Hindi po ako nagbebenta ng kung ano man. Tumatawag po ako para kumustahin ang kapwa ko Pilipino o yung mga nagsasalita ng Tagalog at para mag-share ng nakakaginhawang mensahe mula sa Biblia. Pwede po bang malaman ang pangalan nyo? Ay, mabati naman ako si Brie. Akala ko Marcos na naman. Hindi ko sana sasagutin. At saka marami tumatawag ng mga scammers. Oo nga po kaya maraming salamat sa pagsagot sa tawag ko. Sa panahon po ngayon, marami ang naguguluhan kung ano ba talaga ang layunin ng Diyos para sa mga tao. Dahil marami ang nagkakasakit, namamatay, at hindi matapos-tapos ng mga digmaan. Ikaw, ano sa palagay mo ang layunin ng Diyos para sa ating lahat? Hindi ko rin ako siguro. Pero siguro naman, hindi tayo nilikha ng Diyos para kahirapan lang at pag-away-awayin, di ba? Baka naman, giginhawa rin buhay natin pagdating ng panahon. Tama ka. Nang ginawa ng Diyos ang unang lalaki at babae, napakaganda ng plano niya para sa kanila. Makikita natin yan sa Genesis chapter 1 verse 28. Babasahin ko po tapos pakisuyang makinig kayo. Sabi po dito, gayon din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanila, magpaalanakin kayo at magpakarami, at punuin ninyo ang lupa at supilin iyon, at magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat nilalang na buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa. Ayon po sa binasa natin, anong klaseng pamumuhay ang gusto ng Diyos para sa kanila? Parang isang napakasaganang pamumuhay at payapa. So, ang malayong na yan sa pamumuhay ng mga tao ngayon. Hindi naman po nagbago ang layunin ng Diyos. Nilalang niya ang lupa para maging paraiso at tirahan ng mga taong nagmamahal sa Kanya at siguradong tutuparin niya yan. Sa susunod po, pag-usapan natin kung paano natin malalaman na tutuparin ng Diyos ang layunin niya para sa mga tao. Talaga? Okay, sige. Gusto kong malaman ang sagot dyan. I will save your number para pag tumawag ka, sasagutin ko. Salamat po. Siya nga po pala, gusto ko kayong imbitahan sa pulong namin na ginaganap sa Zoom every Sunday, 10 a.m. and Thursday, 7 p.m. I will send you the link sa video po na ang title ay Anong Meron sa Kingdom Hall. Pwede niyong panoorin pag may extra time kayo, less than 3 minutes lang po ito. Kahit sa Zoom lang ang pulong, mabibigyan ka po nito ng ideya kung anong nangyayari sa pulong ng mga saksi ni Jehovah. Sige, salamat. Salamat din. Kaya mamaya. Okay, maraming salamat Sister Escobar and Sister Moki sa inyong husay na bahagi. We really enjoyed that. That was very conversational and marami na magandang punto. So, ang iyong aralin is aralin number 15, number 15, magsalita ng may conviction. So, we can see that you really spoke with conviction dahil Still talking to you. You asked questions to Sister Moki at siya sinagot niya ang mga tanong. She was even surprised to find out that hindi nagbago ang layunin ni Jehovah para sa lupa. So, maganda yung paggamit ng tanong at magsalita ng may conviction. At ito ang binigay dito sa ating aklat ng pagtuturo, may kinalaman sa conviction. Sabi dito, ipakita ng talagang naniniwala ka na totoo at mahalaga ang sinasabi mo. Dahil kung wala kayong conviction sa ating salita, walang conviction din yung ating pag-uusap. So, we have to have that conviction. So, napakaganda yung bahagi. Maraming salamat, Sister Escobar. Okay.